no? Naging kuya, naging tatay, naging kapatid ako ng mga estudyante ko. Which is ang pinakagusto kong memorable, which is yung estudyante ko na sabi nila, Sir, without you, I think wala ako dito. So that's why I'm still keep moving forward to become a teacher because of them. Kasi ang sarap sa feeling na nakakatulong ka ng bata, nakakapag-inspired ka. I know all of them is may dream na gusto nilang marating. And nandito ako at pinapakita ko yung suporta sa dream nila. For now, focus ako sa dream ko as well as sa dream ng student ko. And it's for them to be a holistic student, not just smart. I always said them that it's not enough that you are smart. What impacts me the most is your behavior, your respect to other people, and how you deal with your problem independently. Once na nagsasalita na ako, once na nag-start na akong magturo, nakikita ko yung saya, yung excitement na meron sila tuwing nakikita po nila. Kasi ako, ang philosophy ko po talaga sa buhay as a teacher is gusto ko po laging fun and enjoyable yung learning process ng mga estudyante ko na hindi lang po sila basta-basta natututo sa akin. Gusto ko po masaya sila while learning. Sa tuwing makaka-experience ako ng mga challenges sa teaching profession, sa profession natin, palagi akong bumabalik doon sa palagi kong titignan yung mga estudyante. Kasi naniniwala ako sa sinasabi ni Rizal na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Diba? They are our future. Sila yung next generation. Sa tuwing harap ako sa pagsubok, lagi akong bumabalik doon sa reason na ito mga tinuturuan ko. Ito yung maaaring magbago ng kung anong kalagayan ng bansa natin. Okay? Ito yung mga future generation natin. Sila yung pag-asa natin. So kung susuko tayo ngayon bilang mga teachers sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin, paano sila? Paano yung mga estudyante? Paano yung future nila? Gumigising po ako ng 3 a.m. para lang po gumawa ng PowerPoint, ng lesson plan, and even po inaaral ko po yung mismong lesson para pagdating po sa harap po ng mga estudyante, mas ready po ako. Gusto ko po na matuto po talaga yung mga students. Lalo po sa grade 3, kung nakikita ko po na natututo po sila, mas naiintindihan po nila yung lesson, especially science po yung subject na hawak ko. And napakarami pong terminologies na pang grade 3 pa lang, pero dapat alam na po nila at makabisado po nila. Sa senior high school naman po na mas matataas po yung level ng science na inaaral po nila. Nakikita ko pa rin po na natututo sila, na natutuwa po sila sa lesson. Ayan, since kahit napakahirap po nung subject. Ayan, yun po yung pinaka nag-motivate sa akin na kapag nakikita ko po sila natututo at nag-e-enjoy po lalo sa science na subject. Yung willingness mong magturo. Kasi kung hindi ka willing magturo sa mga bata or kung ano man yung papasukin mo rito, hindi ka willing talaga, parang hindi ka motivated para magturo, wala talaga, magiging useless lahat. Ayun naman din talaga yung iniisip ko talaga dito. Kasi ang pinunta ko talaga dito, bata talaga. So kung ano yung meron talaga sa mga bata na nandito, ayun talaga yung tinitreasure ko. Kasi kaya ka nga nag-teacher, kasi para ma-inspire yung ibang tao. Para ma-inspire yung ibang student na parang ma-inspire sila na kung ano man yung subject na meron ako is mag-enjoy sila. Siguro yung mga challenges talaga. Kasi ang bata kasi sa preschool, hindi naman pare-parehas ng wavelength. Hindi naman pare-parehas ng mga kakayanan. So, parang yun nga, nakaka-challenge na alam ko sa sarili ko na meron ako magagawang changes doon sa mga kayang gawin ng mga bata. Parang kahit na small things lang yun, talagang big impact yun sa life nila. Passion will drive us to be someone na magiging proud din tayo. Ayun. So I think, pag tinanong nila ako ay isang passionate na teacher,
passionate when it comes to my work, passionate. Kasi ayoko lang kasi na matututo sila academically. Gusto ko, yung mga examples ko ay mayroong life lesson. Ang academic life nila, no, ay hindi lang nakabase sa libro, kaya sa mga module na bibigay natin, kaya sa mga learnings na bibigay, but also kung ano yung nangyayari talaga sa field, no, kung ano yung nangyayari dun sa tunay na buhay, no, na paglabas nila, yun yung mararanasan nila. Siguro, doon ako maaalala ng mga students na hindi lang ako nakafocus doon sa matututunan nila inside the classroom, but also kung ano yung mararanasan nila no paglabas nila ng four corners ng schools natin. You should be ready. Kasi, indeed, that this profession, the teaching profession, is the noblest profession of all. It's a calling, kaya dapat ready ka. Maraming mga susubok na tao, maraming mga susubok na mga pangyayari sa buhay mo na dadaan, na feeling mo hindi mo kakayanin. Pero once you're ready, physically, mentally, spiritually, emotionally, pag ready ka, lahat yun ma-overcome mo. Kasi kapag ready ka, everyday mo alam yung purpose mo. Everyday mo alam na dapat may mga bata kang matuturuan. Everyday mo alam na may mga batang nakasandal sa'yo. And everyday, syempre, kapag ready ka, everyday may mga batang matututo. May past, present, and siguro doon na rin sa future students ko, kayo ang motivation ko. Ba't ako pumapasok araw-araw? Ayan. Kasi kailangan ko kayong turuan, kailangan ko kayong i-guide, kailangan ko kayong gawing ready para sa future, i-prepare para sa future. So para sa akin, motivation yun, para bumangon at pumasok. Tsaka yung mga kaibigan ko, yan, yung mga katrabaho ko. Itong work environment kasi sa BMC, although maraming challenges, minsan may mga misunderstandings, di naman maiiwasan yun eh. Pero ito yung parang nakita kong work family na sobrang approachable. Na to the point na kahit yung mga boss namin, ayan, yung board of trustees natin, si Sir Arjan, si Ma'am Ine, Ma'am Elaine, si Doc Align, yan, sila Teacher Dory, si Dean Bernard, yan, lahat ng department, sila Ma'am Monet, parang sobrang approachable lahat. Kung may problema man, ang bilis ayusin kasi literally, pwede mong lapitan, biruin mo, president ng school, di ba? Pero pwede mong lapitan, pwede mong kausapin, pwede kang kumatok sa office nila. So, sobrang approachable. Tsaka syempre yan, yung mga co-teachers ko, motivation yan. Kasi alam kong araw-araw masaya yung interaction sa loob ng faculty room at sa loob ng mga classrooms pag magkakasalubong sa hallway. Alam kong masaya, kaya motivation para sa akin ang pumasok araw-araw kasi makikita ko sila.